ako, tumawag ako sa kanya management. Okay. So sabi ko, true ba, pregi na si Maine? Ang sagot agad sa akin, Hello, Marites! We're alive and kicking! Diba? Ito na lang po ang inyong Fab Four sa Chikahan. Bago ang lahat, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. Red Bandon! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! at syempre po, ang inyong PhD, Rose Garcia. At ang inyong unbettable Professor Ambet Napus. And welcome to Marites University! It's a Thursday, kaya ang taas ng energy. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan na. Yes! Simulan natin ang Martes ang Chikahan. To, madamdaming reunion ng Home Along the Riles cast with Sita Astals. PhD? Yes! Balita mo yan. Una nating nakita si Sita Astals dun sa ginawa nilang yung makeup challenge. Ano nga tawag doon? Asoka. Challenge. Medyo wala pang paliwanag nun eh. Biglang umappear doon si Sita Astals. Diba? Na parang, ay wow! Ako nga, nung una ko nakita yun, sabi ko, ano ba to? Edited ba to? Or what? Diba? Pero yun nga, totoo pala. At after that, parang kahapon lang, nag-post una si Claudine. Actually, si Claudine. Ng video kung saan yung unang pagkatagpo nila ulit kay Sita Astals, yung kanilang reunion. Siguro marami nagkataka. Saan ba siya galing? Ano ba nangyari sa kanya? Kung medyo nasusubaybayan niyo po, after na tumakbo siya ng election, position sa Manila, bilang konsyal. Inamin naman niya na parang nagkaroon siya ng depression, nagkaroon siya ng mental health issue. Parang nahirapan siyang i-process siguro yung pagkatalo. Yun. Tapos kung ano-ano yung mga lumabas na mga chika, balita. Chika, intriga, na kesyo, andyang kesyo na mamalimot, kesyo walang tirahan, kesyo sa ilalim ng tulay. Pinabulaanan naman niya yon before. Pero totoo daw na mas madalas nakikita talaga siya sa labas. Totoo. Naglalakad and all. Kasi parang daw sa time na takot siya sa bahay, parang ewan ko kung may nambabato or something. May mga hindi siya magandang karanasan. Pero ayun nga, nagpa-consult daw siya sa siguro psychiatrist and he was given a medication. Kaya yung alam mo yung mga hormonal or chemical imbalance na nababalanse. Medyo nababalanse na. So yun nga, so ang dami natuwa at kitang-kita din naman sa video kung saan kahit si Claudine, grabe yung naging grabe yung naging pagyakap niya, yung pagluha niya. Halos lahat sila, si Maybelline de la Cruz, si Bandol, si Boy, Moki Manaloto, and of course, Tita Gio Alvarez, correct. Actually, na-interview siya ni Julius Baba. Napanood ko yun. Diba? Na parang walang kuryente sa bahay niya. Sinadya daw talagang walang kuryente. Tapos may issue siya doon sa bahay na tinitirhan niya doon sa parang may-ari. Tapos sinabi niya na lagi siya talaga nasa labas kasi bumibili lang daw siya ng pagkain doon sa tabi. Saka parang after that talaga, parang mas gusto raw talaga niyang nasa kalsada. Pero nung noon, parang yung talagang depressed stage niya, mas iba yung itsura nun. Ngayon, improve na. Yung parang medyo bumabalik na. Kaya nung nakita siya doon, may statement pa si... Ayan siya. May statement dyan si Sita Astals sa parang, thank you for finding me or for looking for me. Parang gano'n. Ayan. Lahat sila, Lahat sila talaga emotional. True. Sa mga hindi nakakaalam, ano ba to? Ano ba tong reunion na to? Ito po ay reunion ng mga cast ng Home Along the Riles na tumakbo sa television for more than 10 years na. Tuwing ano yan? Tuwing Thursday ba? Kaya namungunahan niya ni Tito Dolphy, si Nova Villa, si Claudine, yan. Si Sita Astals, ang role niya doon, siya yung boss ni Kevin Cosme. Nakasama si Bernardo. Tsaka yung tatlong mga sekretarya. Bahadera, diba? Pero yan, nakaka-good vibes din. Lalo na itong pamilya
pamilya nila na to na... Pamilya Cosme. Correct. Yan. Na after, in a way, 10 or 20 years na yata. Anong ilan years na rin, ano? More than 10 years. More than 10 years. Na, kumbaga, nabubuo pa rin nila yung isa't isa. At, kumbaga, Di ba sinimulan nga nila yun ng birthday ba yun ni... Kaninong birthday yun? May Tita Nova. Yun. May surprise, pero wala si Sita Astals doon. Yeah. Kaya eto, para may panibagong reunion. Na medyo nakukompleto na sila. nakukompleto Maliban na. syempre doon sa mga yumao na, of course. correct. Kasama si Babalu, Correct. Tito Dolphy, si Bernardo. Ayan. Yun. Ayan. So, isa, happy news, kumbaga. Correct. Oo. Masaya. Masaya. Yan. Salamatan Alam na na. natin pakulay ni Apple Damian. $99.99. 9.99. $9.99. Thank you, At si Apple. Joyce Regular P, natin yan. $19.99. May sinabi si Yes. Apple Oh, Damian. sige. Sabi niya, alive and kicking. Wala live naman. na live na naghihintay sa mainit na chika at tawanan Wala sa school namin lahat. Yes, welcome. Bukas na po ang aming eskwelahan. Wala akong O, diba? idea. Joyce P, $19.99 naman ang kanyang pakulay. Joyce P. Bakit Nakita yung ko. amin ni Dean nakalagay, the video is Sa private? akin din, the video is private. Grabe kayo. Ha? Ano daw? Oo nga, sa akin din, the video is private. Are we private dancers? Refresh na lang daw. Refresh Okay, daw. sige, tuloy-tuloy. Okay, ito. Magbalita naman tayo tungkol kay Piolo Pascual. Dinipensa ng mga fans sa Epal issue kay Catherine Bernardo, Prof. Ano Yes, to? nangyari rin ito Surprise na naman. during the FAMAS Awards. Controversial awards na. Wow, I Kasi love doon sa Famas. Oh, really? doon sa holding area na kung saan nandoon yung mga big stars, sina Alden, magkakasama Alden, Catherine, sina Coco, Ding Dong, Marian, si Piolo, na mataan na may mga ilang mga medyo makukulit na makukulit na mga fans na nandoon sa holding area mismo na gustong magpa-picture, maka-eksena dito kay Catherine. Siyempre, holding area nga naman yon. Doon nag-iintay ang mga artista, doon tatawagin kung ano na mga magaganap. Nakakaloka lang kasi napag-alaman natin na yung mga tao na rin doon na nakikipagkuyugan doon, mga di umano kaibigan ng production, controversial na production. Napakarami talaga issue. Sidelight and... Sabi mo may holding area. Oh. Buti pala may holding area. Ba't hindi doon pinapunta si Miss Eva Darren? May holding area kita pala. mo, Hindi, diba? hindi nakasama. Kasi wala ka daw sa listahan. Hindi malocate. Ano ba yun? Hindi. At saka Hindi pinagsama-sama nga yung malalaking artista na yung Correct. binanggit natin kanina. Tapos, yun na nga, may nakapansin na gusto mo yung magpa-picture kay Catherine. Si Catherine. Tapos, habang si Alden naman syempre, edi aligaga naman sa pag-i-model. Saka hindi naman siguro sasawayin ni Alden yun, knowing na nandoon yung mga fans. Pero si Piolo, nung maramdaman niya sigurong dumadami na, parang siya nang nagsabi na medyo kasi dumadami na kayo. private Pinukuyog room. na. Oo, na nagtataka sila saan nanggagaling yun. Napag-alaman nga natin na mga kaibigan, kakilala na nasa produksyon. Ano Naku, Bayad ng naalala ko 5,000. si May yung... mga ID pa daw yung Naalala iba. ko yung kwento kay Lea sa Longga before. Ay, oo, diba? oo. Na kumbaga, yun ay private space na nila yun. Totoo naman. No? Tapos bigla may sasabing magpapapicture lang. Tapos Correct. hindi na pagbigyan, suplada ka Walang na. bayad. In fairness naman kay Lea, sinabi niya, not here. Doon tayo sa labas. May area. Diba? Oh, may... So, siguro parang gusto niyang gawin ni Papa P, medyo napansin siya na may mga nagpost, nagsupla, ganyan. May mga Bayad ng ganyan. dinner yon. Oo. At saka Nagbayad daw ng dinner din yung mga fans. Kaya nga, di ba? Hindi, Kaya sila nakapunta doon sa holding area, gano'n? Hindi, nagiging gentleman lang si Papa P. Yes. O, diba, Diba, syempre. parang sa wala, wag naman. Kasi area na namin to. Baka pag may holding Private area na nakapasok, baka may May additional. bayad din, pwede. Plus, additional Posible. booster Pero din kukwentuhan doon. silang dalawa doon, ha? Sabi mo. Oo. Saan narinig mo? Sabi mo, Kasi posible sinasabi ni PhD, kasi- baka daw pag nakapagpa-picture, di umano lang ha, kwento lang. Pwede namang totoo, pwede hindi na. May bayad, may additional, o makapagpa-picture ka sa gusto mong artista. Baka lang po. kasama sa package? Baka. Pumili ka. may Dinner photo op. only. Dinner with- plus. Meet and greet.
Meet Parang and greet gano'n. talaga. Oh my God. Parang fan meeting. Fan meeting? Oh. Yeah, so parang nangyari yun nung gano'n. Di ba, may mga nag-akusa pa nga kay Piolo na nasobrahan na ng pag-inom kasi nung ni-receive na niya yung Best Actor Award, medyo ano na siya. Tsaka sinabi naman yata niya. Tsaka sinuway nga siya ni Ate Vin, anak, lasing ka na, anak. Ganyan. Marami siyang nainom. Yeah, so yun yung area na para sa kanila, siguro sila lang din siguro. Pinagtanggol siya ng mga defenders naman niya na in all fairness, bigay nyo naman kay Piolo. Wala nagtanggol sa FAMAS? Wala. Ikaw ba gusto mo ipagtanggol yung FAMAS? FAMAS is not FAMAS without controversy. Which is true. Okay, Lagi na lang. ito na. Ito, Barbie Imperial pinalatangan, ginagaya si Sara Labati. At mamaya meron Uy, bakit naka-private pa rin ang video natin? Kasi nga, Ano? ito si PhD muna. Ito muna. Hindi Bago na, si okay Mr. na. Ko. Sige na. Huwag na kayo magreklamo. Bakit? Ano yun? Kasi nga, Okay na, hindi na siya private. kasi nga, tumitingin Okay. tayo. Hindi, alam mo. Teka lang, bago ako magsimula, alam mo kung ano yung sinasabi niya sa akin kanina, sabi ko, wag maingay. Naku, baka ayaw na tayo pagbasahin ng comment, kayo pinrivate. Pwede rin. Hindi, ganit. Ayun na. So, ito nga, di ba nga, si Barbie Imperial. Hindi si Barbie. Fortesa. Hindi, si Barbie Imperial na nalilink ngayon kay Richard Gutierrez. Yes, anong ginagaya si Sara? Sinasabi ng iba, may mga ganyan ng mga Parata. alingas-ngas, komento. Ito namang si Barbie daw, ginagaya si Sara. Bakit ginagaya? Kasi di ba si Sara ay dating nag-aral or nag-aaral pa rin sa CCA. Yan. Paano si Center Fu? for Culinary nag-graduate ako Art. dyan. Ayun na. Pero alam mo lang, magprito ng itlog. Hindi nga maghugas ang plato. Alam mo, masisira ang CCA sa'yo. Actually. Anyway, ayun na. So, nauna si Sara, tapos biglang parang nagulat ang mga netizens na, ay, siya rin. Parang gano'n. Si Barbie rin daw. Biglang nag-enroll na rin. Tapos mga comment, pwede naman sa iba. Bakit kailangan dyan din? Bakit may mga gano'n? Tapos may mga ibang comment din na, naku, mas gusto ko pa rin si Sara. Ay, mga ganyan. So, ito na. Nagkataon lang. Baka nga nagkataon lang. Or baka sinabihan ni Richard. Grabe naman. Ano to? Baka masarap magluto si Sara, tapos sabi niya, uy, matuto ka magluto kasi. Ito po mga kanya ka, magchikahang marites lang to Sabi ni Richard, ayoko na luto mo, mag-enroll ka kasi siya. Doon nag-enroll si Sara eh. Grabe naman ang pagmamahal. Anyway, yun na. So, yan. Ito yung pagkatapos na nilang may sighting nila sa South Korea? Hindi, nauna mag-post niyan. So, ayun, mga comment na ng mga netizens. Siyempre, marami pa rin mga fans, of course, Richard, Sara, hindi mo maialit dahil ang tagal nila mag-asawa, di ba? Yun. So, mukhang simula na to ng mga comparison naman between... At paghahalukay pa siguro ng mga nakatagong bakul dyan. Actually, meron silang bagong photo. Ang photo nasa gym. Isa pa Ito nga, di ba, Si Jim, yung balita. Hindi, sorry. Nasa gym si Barbie. Nasa background si Richard. Ayan na, di ba? Hindi, pero yung akin, sige, ito sabihin ko na. Sige, pagtatanggol ni Richard Gutierrez kay Barbie Imperial, fake news. Hindi, kasi may kumakalat na parang, alam mo na yun, may mga blue check pa. Naku, ingat-ingat talaga sa Tapos parang Richard Gutierrez yung nakasulat. Pero syempre, di ba may mga pinapalitan dyan yung, Richard. Yung I or yung one, di ba? May dinadagdag or ano, Pero may blue check siya. Tapos may pagpapaliwanag na parang doon sa statement, parang pinagtatanggol ni Richard Gutierrez. Tama, si Barbie Imperial na hindi si Barbie Imperial ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Sara, etc. Na medyo mahaba siya. Pero in English. Hindi. Hindi si Richard yun. Tapos, grabe siya kay Char. Yung mga malalapit kay Richard, sinabi na huwag kayong maniwala dyan kasi fake news. Kaya stop nyo na yung pag-reshare or pag-share. Kaya nga, kasi hindi English Hindi nga si Richard Hindi yun. Hindi, Tagalog. Pero alam mo, madideceive ka talaga sa una. Oo. Kasi verified pa. Ang galing nila talaga na, isipin mo. Yung pagkaka-edit,
Kasi posible kahit walang change dun sa mismong handle or dun sa name nung social media account. Original na or legit ang dating. Pwede Ako ang ginagawa ko dyan, Oh check ko my. talaga yung social media nila kung meron. Balikan mo yung mismong Yes. account nila. Dapat ganon. So, yun lang. So, syempre, ingat-ingat na kasi. Tsaka ang dami kasi, kaya kumakalat siya kasi marami rin naman nag-share. Meron din nga si Sarah na ganyan. Na parang ang dating naman, ano ngayon, parang dinay ka pa. Pero hindi, for sure, hindi kay Sarah din. Hindi. Pero tsaka minsan, ang nakakatawa pa, minsan, yung ginagaya nila yung paano pag-post, Magsalita or ano, Ano may mga Tita Annabel Rama, di ba, meron siyang signature na Die, ganyan. Gagawin din nila. Alam mo, alarming yan ha. Nakakatakot na yan. Pati mga AI, di ba? Kasi nakukuha na nilang, ano yan, organized group ba yan? Or Di magagalingan talaga yung mga tao ngayon. yung iba, for the clout, for the views, for the engagement. Pero grabe. Ganon. Oo, Meron ingat-ingat. hindi kasi meron. Marami talaga ang naloloko. Remember, yung mga fake news na yan, marami talaga napapaniwala. Sa ngayon, anong ahensya ang dapat na tumitingin sa ganyan? Bukod Ano sa nga NBA. ba? Yung Yun na NBA meron na Department of Cyber, di ba? Pero parang wala naman. Parang Wala, mahina hindi talaga sakop ng mahina MTRCB sa yan, Pilipinas yung hindi sakop na MTRCB. Yung DICT yan eh. DICT. Yung Information technology. Ahensya ng gobyerno yan. Pero parang mahina hindi talaga. Ayan ha, mahina ha. That's true. Yung ano lang yung Teka lang, nasaan ba ang SIM microphone? registration. Kahit Ako yung mga nakatingin, wala scam, naman pala. di ba? Yung mga scam na lang sa Ito Facebook lang kami. na... SIM registration nga, di ba hindi nila isa. Yun lang. Well, ito na, sige. hinaan nyo pa, charot. Basta sa Annabel Rama may bagong banks. Saan? Naka-banks na siya. Hindi, ginaya niya si Maris Racal. Totoo ba yan? Oo. Kasi hindi yan fake. Alam mo, aliw ako doon. Kasi meron ako nakita pero kasi hindi ko na-verify kung totoong yun yung post. Pero parang sinabi na si Rufa, may kausap niya si Tita Annabel, na kunin mo yung picture ni Maris Racal. Maris, pagagayahan niya. Kasi may bank, gusto ko na papagaya ng Doon sa Can't Buy Me Love yan, ano? Tapos the next, yung post, Nakabanks na ba? nakabanks sa Tita Annabel. Aray ni Tita. Ikaw na. Napakabaget. Pero nakabanks naman talaga siya, di ba? Ay, kung bagay naman. Meron. Pero kasi yung full banks yung kay Maris Racal eh. Dahil dyan. Iba ka talaga. Andiyan ba yung bank? Parang wala naman yung bank. Nabanggit mo lang. Richard. Richard. Ito, asap natin to, California. KFC's 30th anniversary special sa August 3 na. More than 30 big stars dadagsa. Kaya kanyan. Yes? So Yes, ang laki nga niya na kasi mga big stars ng ASAP. ASAP natin to California. Yan, nagulat pa nga ako nung una kasi nabasa ko Toyota Arena sa Ontario, California. Ontario, Canada. Ontario, California nga po ito sa August 3, Sabado ito. Ito lang mga ilan dyan na mga sa mga 30 si AC Bonifacio, Bamboo, Bel Mariano, BGYO, Bini, ayan, iniisa-isa ko yan ha. Si Darren, Donnie Pangilinan, Eric Santos, Gary Valenciano, si Gav Valenciano, Casey Tandingan, si Kylie Cherry, Clarice de Guzman, si Kim Chu, Kiana, si Joshua Garcia, Jonah, Jolina Magdangal, Janela Salvador, Inigo Pascual, Lavipo, Martin Rivera, si Maymay Entrata, Ogie Alcacid, Paulo Avellino, Piolo Pascual, Regine Velasquez, Robbie Domingo, Ian Constantino, Jasha Padilla, and special participation ni Sharon Cuneta. Alas! Din! Ano masasabi mo, Din? 28 lang. 30 yan! At more than 30 yan kasi yung mga nasa baba na yan, yan yung mga Pilipino, mga Pinoy talents na nag-participate sa American Idol, American Got Talent. Hindi ka na makita eh. Basta nakikilala lang natin yan si Jaya kasi US-based na siya. Hindi, ito nga. In fairness, di sila na problema sa billing kasi naka-alphabetize naman. Alphabet. Pero tingnan mo ha, yung Kim Chu at saka Pearl Avellino magkasama uli.
Diba? Samantalang regular fixture si ano. Hindi naman, nagtanong lang naman ako. Asa si Paolo? Di ayun. Andiyan si Paolo, tsaka si Kim. Si Kim naman talaga laging ka-join pag may out of the country na WhatsApp. Wala si Janine. Kasi regular siya Si Janine regular din naman sa Wala ASAP si Janine. Wala. Hindi Pero hindi, ang paliwanag dyan, nung napagtanungan natin, is kasi ni-request talaga ng organizer, ng TFC mismo po sa Amerika, na ang Kim Pao ang isama. Pwede naman. Yon. Pero ang katabi ni Paolo rito, si Piolo. Kasing alphabetically, mga ilang pangalan. Rose! Wala na mag-react! Kaya natin bang may iya sa August pa naman yan. Parang may gusto kang patunayan. Since nandoon na rin sa Amerika si Sharon, sinama si Sharon. Special participation. Talaga ba si Shawi hanggang August nasa Amerika lang? Siguro yan. May pinost na sa Japan siya. Diba? Tuloy na ba yun? Alam mo naman si Shawi. Alam mo na may title na, diba? Ayun. Abangan nyo po yan sa lahat po ng mga live sa dahil na daming nanonood sa atin ng mga taga-US. Sa parting yan ng California po, gagawin po yan August 3 sa Toyota Arena, Ontario, California. Yun na. Thank you, Asa pa. Ito sa mga fans ng Winnie. Yung kantang Salamin. Kasama ang Bini dun, gamit daw sa pangkukulam. Alam mo, nag-react po dyan ng grupong Bini. Mr. Fu, ikaw na nga, nabasa ko rin yan. natawa-tawa ako dyan kasi sikat na sikat yung Bini, alam natin. At sikat na sikat yung kanilang kantang Salamin. Sayawin nga natin. Hindi ko ganun-ganon. Hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam. Napapaturo tayo kay Gracie. Salamin. But anyway, meron na namang isang site na nagsabi na wag supportahan yung Bini kasi ginagamit siya sa pangkukulam. Pero hindi naman pangkukulam ang term. Ang ginagawa niya, witchcraft. Pero ganun din yun. Dahil daw? Wala siyang explanation. Basta binash niya lang. Salamin. Bakit sabihin ko nga, galing ba to sa ano? Ayan mirror magic, scrying spells, curses and other witchcrafts. Tama ba? Snow White and the Seven Dwarfs? Mirror on the wall. Parang, yung isang post niya, walang explanation. Basta sinabi lang niya na wag suportahan. Eto, may lumabas naman dito na yung parang nilagyan niya ng meaning bawat linya na parang nirelate niya katulad nun, yung mirror on the wall. Tapos may mga curses doon, may mga spells, at etc. Pero, ang ginawa lang ng Bini, hindi naman, natawa lang sila, tsaka hindi nila sineseryoso itong sinasabi na... Sino ba yan? Na ginagamit sa pangkukulam ang kanilang awitin. Okay na lang din yun na natawa sila. Kasi naman sa... pinapatulan, Kasi naman sa i-defend pa nila yung sarili nila. Ito naman yan. Ang taray naman ng mga mangkukulam ngayon. Social na yun, gano'n. Pabini na sila. Hindi, social na. Nag-evolve na rin sila Correct. Updated. Hindi na sila yung mga mani-manika lang na Correct. At ginamit nila ang Bini para bang kulam. Correct. Diba? So, tinawanan lang ng grupong Bini ang akusasyon na ito dahil hindi naman totoo. At nag-i-enjoy lamang silang i-perform ito at natutuwa sila dahil napakaraming mga tao na sumusuporta. Salamin. Hindi ko rin alam, sorry. Ganun-ganun lang alam. Dapat yun. Paano ba? You should have learned. Ganun yan, Ay, may salamin na mabasa. Hindi ko alam. Vogue ang alam ko. Iba naman yung Vogue. Anyway, 7 years old, meron pa yan, Proud parents sa graduate na daughter. Ama, no show. Prof, ano yan? Yes, tuwa syempre nakita natin yung post ni Akikay, hi, Consel Aiko, na nag-graduate na itong kanyang anak na si Martina G. Kane. Tama ba ako? Yeah, Martina G. Kane, yan. Ang ganda kamukha, tapos may honor pa siya. At isa siyang volleyball player dyan sa Poveda na graduate. Proud na proud si Aiko kasi nga at least habi daw yung hindi sumunod sa yapak nila kasi marami na nag-iinganyo, ilang producer na yung tumatawag pero talagang yung anak niya ang ayaw mag-showbiz. Diba? Nandoon present si Kuya Andre. Tapos yung kanyang partner ngayon si Congressman Sambales. Jay Kong. Yun. Plus yung lola. Nanay ni Aiko. Mami Elsie. Hello, Mami Elsie. Yes. Tapos sinahanap syempre ngayon yung... Si Martin. Kasi for the longest time nga naman, since nabalitaan natin na naghiwalay sila, wala na talagang exposure, wala na tayong balita sa kanya. Hindi natin alam, nagsusustento ba siya or whatsoever. Pero sabi naman ni Aiko, wag na lang na pinag-uusapan ng, sigurong pagpakita or pag-usapan pa. So,
Congratulations sa iyo, Martina. At sa lahat ng graduate. At lahat ng graduate, naging proud. Oo. Kaya mga nakita ko si Andre doon sa may area ng malapit sa Poveda. Baka sinusundo niya siya. Baka. Pwede. May Baka. karuba ay nakabukas. Binati pa ako. And yung anak ni Albert, si Joseph, si Choy Punsalamat. Si Choy! Punsalan, graduation nila bukas sa Manila Cathedral. Yan. O si Niyong naman bukas din. Meron silang turnover ceremony bukas. Si Princess. Princess. Si Princess. Ano ba yan? Grabe. Ay, bunsalan eh. O, di ba, Si Prin? Mary ang graduate. Ang ganda bata dito ni ano. Si Mary. Kamukha Martina, niya. no? Oo, Actually, may hawig naman din ng Sino si combination. Mary? Mary, oo. Combination ni Martin tsaka ni Aiko. Si Mary Pacquiao. Nag-graduate din. Anak ni Manny. At nakumpara nga, maiyad ko lang. Nakumpara na ito nga daw, anak ng billionaire. Totoo naman. Pero napakasimple lang ng cake to congratulate her. At wala yung mga, anong tawag doon? Ay, yung sinasabit na pera. Oo, Alam mo, mali yun. Mali Mali nga yun. naman. Oo. Kasi hindi tama dahil malay nyo nga, may mga ibang graduate doon. Yes. Or na hindi nyo nga alam kung pati pagbili ng sapatos o Ay, pinaghirapan pa yan or hiniram pa Oo. yan. Meron ganun eh. Hindi naman, andun tayo sa gusto ng magulang sigurong i-surprise. Or proud kang masyado siguro. Oo, pero tingnan din natin yung Oo. damdamin ng Yes. Ginagawa ba sa school mismo? Dapat, may yung iba iba, kasi nasabit talaga yung iba doon. sinasabit na ginawang Siguro- garland. siguro- Garland na tawag doon, garland, di ba? tama. Oo. Siguro ko sa bahay, okay lang yung trip-trip. Yes. Diba? Sa bahay nyo, di Oo, pwede. at i-post mo kung saan hanggang kailan mo gusto. Pero pero yung kung during sa the ceremony, wag Tawa ko. naman. Sa birthday ko, okay lang po. Wala naman masyado magtatampo. Hindi, di ba? Kasi nga hindi maganda. Congratulations. Ayan. Sa lahat naman gagraduate ha. Ito. Ingat-ingat. Latest sa balita, si Gretchen Barreto, Lola na! Lola Greta! Lola Guerrero. Anak nila Ang ganda ng pangalan. Si Penelope Tony Boy. Eloise. Ay. Kawangkot ni Gretchen na, ayun, babae nga, Penelope Eloise. Yun. Yun lang po. Oy, parang hindi. May ad. Parang nahirapan si Nahirapan ba? Dominico Wangko. Kasi na, yung sa caption niya, parang ilang heparin, ilang... Ay, Ano ibig sabihin ng heparin? Hindi ko nga alam. I think it's gamot na maka ini-inject or something. Pero na ano Ewan ko, naman. ikaw nanganak eh. Teka lang, normal naman yung delivery. Hindi niya sinabi. Hindi naman siya nagbigay ng mga detalye. Okay. Pero ni-reveal lang ito ni Dominic kahapon through her Instagram. Pero sabi din niya doon, it's been a week of happiness, parang ganon. So, meaning, may more than a week na din siguro mula nung ipinanganak ni Dominic, si Penelope. Kulay pink, oh. Tsaka parang ang ngayon, baby pala, kahit hindi buong mukha yung pinakita. Kita mo, no, parang ang ganda. Ay, lips pa lang, tingnan mo. Oh. Correct. So, syempre, Dapat lang naman, sabi ko nga, Barreto yan. isinulat ko kasi ito right away. Sabi ko, alam mo, dito nakakamiss yung walang social media si Greta. Kasi kung may walang. social media to, naku na Matagal na. naman. Oo. Baka ito ang magpa-flood ng mga pictures ng kanyang apo. Mismo. Di ba? Malay mo, baka dahil sa kanyang apo ay magbalik siya sa social Pwede. media. Pero Oo. baka naman sabihin ni Dominic, Mom, Oo. please. Ayaw nga muna nila i-reveal ang face ng bagets. May mga ganun talaga, may mga magulang na pag sanggol pa lang, ayaw muna nila ipakita yung bagets. Tsaka Tama. tama Ako lang. agree ako doon. Oo, tama Diba? lang. Okay. Ayan. Congratulations, Lola Greta. Lola Greta, ang May tawag sa kanya eh, ano Grandma. Hindi eh. Mamshi. Nana ba? Or parang gano'n? Nana. Mami lang. Mami lang. Mamita. Mamita? Huwag niyo Very na Pilita. problemahin yung tao. Dahil Sandara Parks' youngest brother got married, PhD. Yes, congratulations Ang to... payat ni Sandy dyan. Yeah, congratulations. Tsaka naman yung picture naman ng wedding. Ayan. So, ikinasal na nung May 26 sa South Korea ang youngest brother ni Sandara na si Thunder. Si Thunder ay dati... Youngest siya, pero Ay, Thunder siya. sorry, baka mali ako. Thunder nga ba? Tama, no? Hindi, wala nang tawa lang kasi di ba Thunder ibig sabihin? Ano? Standard. Thunder. Oo, kaya natawa kami. Wait lang, wow, yan nagkamali ako, ha? Nasa si Sandara dyan.
Thunder, di ba? Actually, si Thunder at saka si Mimi. Si Mimi, dati naman siyang girl group ng Gugudan. And then si Thunder, dati siyang miyembro ng M-Block. Ayan. Okay, tapos sabi sa'yo pagdating sa Korea. Tapos, Dapat eto tumating na. ka dyan. Naku, yun nga, naiinis nga. Andun si Ate ano? Elena. Yung Elena, Ito andyan. na. Ano ba si Elena dyan? Yeah, saka si Ana. Ayan sila, oh. Ayun sa Ay, si Elena, si Ate Elena, saka si Ana. Ang bongga, Oo, no? si Ana. Diyan ko naman talaga sobrang na-appreciate si Sandara. Kasi Talagang, ever since day one, hindi niya nakakalimutan yung kanyang mga lola. Elena yan. de la Vega. So anyway, ilan sa mga parang naging ano din yan, sort of reunion ng mga old YG. Ano yung old YG? O yung mga OG ng YG. Yung YG Entertainment. Kasi sila Sandara, sila Seven. Siyempre, hindi natin ito nga tayo nga. Sila yung mga dating mga Sa'yo yan, Rose. again? Ano? Oo, ini Sandara. Oo. Pero sila yung mga dating artist ng YG, yung mga OG artist nga. I think So nakita-kita sila yes, dyan. nagpunta Hindi ko rin- makita si Sandara sa picture. Kainis naman Saan siya. nag-picture? Hanapin nga natin. Si Elena tsaka si Oo nga nandiyan dyan si Ana. Wala dito si Sandara sa picture na to. Parang yan, Tapos, Nasa likod. Hindi siya yung nag-picture. nag-perform din si Sandara. At Ayun. saka, pati sila Gami. Tsaka si Seven nga. Yan. Sino si Gami? Gami is Hindi ko na nga tinatanong dahil Korean ko- singer. wako knows. Si Gami ang kumanta ng karamihan sa mga sikat na OST ng mga teleserye, ng mga K-drama. Sa Okay. K-drama. Yes. Oo. May langit Yan. ka. Alam mo na ha. Langit ka lupa ako. Friend pala ni Faith Coneta to. Yes. Simulan pero mo, very happy si Sandara para sa kanyang youngest brother and kay Mimi na I think 5 years na rin sila in a relationship. Buti hindi siya tinukso kung kailan siya susunod. Baka Diba? mamaya. Naku, pag si Sandara na yung kinasal, dapat nandun ka na, Rose. Yan. Hindi ka papayag kay Elena. Elena. Dara naman, baka naman. Oo. Hindi, anyway, happy rin ako para kay Ate Elena at saka kay Ana. Ana Banana, ayan ang bongga Okay, nyo. congratulations kay Thunder. From South Korea, dumako naman tayo sa San Francisco. Dahil San From Francisco. Socor California. to Sanfo. Dahil nga si Ai de las Alas nagbitiw na bilang artistic director na isang facility center sa San Francisco. Talaga? Oo, ano na siya, CEO ng sariling kumpanya na isang beauty products. Ano? Skin and beauty Skincare. product. Oo. Sa US. Na ang may-ari pala fan ni Ai. Tapos nagbigay siya nagbigay siya ng package nung products na inisnab-snab niya nung una. Kaya Okay. nakita niya yung kahon mamahalin. So binuksan niya. Tapos dito, yung nga gamit sa mukha kasi may allergy sa namimili siya ng bagay sa kanya. Ginamit niya. May allergy pa siya ng lagay na yan ha. May scoliosis pa siya na sakit, di ba? Ginamit niya noong una. At Maganda effective naman. Effective. Pinagpakita pa siya. Tinanong niya yung asawa niya. Ano ba? Kumusta? Parang siya talaga Je, kumusta na? Maganda bang diba? effect? Gerald, understand. Diba? Okay. So nagtayo siya na sarili niya. So nagtayo siya na sarili. Na-meet niya yung owner na isa niyang fan. Tapos ayun, inalok siya maging sole distributor na kanyang produkto sa Bay Area. Bay Area. At saka nabasa ko, hindi siya nagpaalam dun sa mga resident nung kanyang home yun care. niya, Kasi baka malungkot. Baka maiyak Baka daw. maiyak. So talagang kinakareer na ni pagtira sa Amerika. American. Babalik siya ng June kasi nga gagraduate yung lalaki na anak, yung adopted nila. No? Tapos? Magsisimula na sa The Clash. So magsa-stay pa rin. Pabalik siya sa The Clash. Mag-showbiz pa rin siya. So mayroong project dito. Ganun. Kasi nga
resident siya. Immigrant. Inaayos niya yung Green kanyang card. green card. Yung kailangan siya, di ba? You know what? That's green card. The green. Yeah. Pero alam niyo, I think it's a wise decision din for Ayan. Oo. Kasi, I mean, ano pa ba ang gusto mong patunayan? Tama. So, at least ngayon, enjoy your private life. And tsaka at the same time, nagagawa mo pa rin naman mag-perform. Pag may proyekto, kinukuha siya, hindi go. Saka pangalawa, parang mas tahimik ang buhay nila doon ni Jet. Gerald nga. Dadang tawag yata. Hindi ko alam kung saan. Diba? At saka siguro madami na rin na naipon niya. Nagagamit niya ng tama ngayon sa pagninegosyo. Negosyo pa. Yung kanya may sarili sa negosyo. Eileen, good luck and we'll see you soon. Okay. Ito naman po mga Martes, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ba't parang kami lang ang sumigaw? Wala akong nakita dito kasi. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Ito na po, Maine Mendoza, Pregi na ba? Na nga ba? Ayan nga. Kasi sa isang umpukan, hindi na pag-usapan, kahapon lang may nagsabi sa akin na, uy, Pregi na pala si Maine. Ganun na pala. Statement, parang parang confirm na kaagad. Pregi na. Ay talaga, sabi ko. So napaisip pa ako, so parang sabay sila. Ni Ria. Although hindi pa rin naman nagko-confirm o nagbibigay ng anumang statement si Ria or si Sandro. Pero ito kasi ay galing sa aking very reliable source na talagang pregnant. Pregnant na or nasa interesting stage na. So wala naman din problema. May asawa and I'm naman sure siya. everybody happy. Yeah. So itong si Maine, kung preggy din, wala naman problema dahil may asawa. So, pero para ma-confirm talaga, ang ginawa ko, tumawag ako sa kanya management. So sabi ko, true ba, preggy na si Maine? Ang sagot agad sa akin, hindi po, hindi totoo. Talaga. Sabi ko, true? Sabi niya, hindi po totoo, kasama ko lang kahapon, sabi. At ito ay wala iba, si Miss Jackie, hello. Sabi niya, kasama lang niya kahapon. So, hindi ito totoo. And actually, marami ding mga naka-line up pa na mga endorsement or ibang projects. Pero I'm sure kung preggy man, sabi niya, kung preggy man, wala nang masama. At kung preggy man, sabi niya, ako daw nang yan sasabihan. So, in-expect ko yan. Tsaka hindi, ngayon sa Itbulaga, bumalik na ulit yung pagiging magaslaw niya. Kasi di ba naging tuksuhan din nung mga nakarang episode Tinukso-tukso siya. Sabi din pala ni Miss Jackie, kasi daw, baka inisip nga nila na baka preggy dahil parang medyo nagkalaman kahit pa paano si May. Kumpara before na dalaga pa, di ba? Yan. So, to make it clear and... Ayan tignan mo, tumatalon-talon siya. Yan na. Luluka-lukahan. So to confirm po, ang chika, hindi po totoo na siya ay preggy. Yan. Diba? Yan po ang ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Nasaan na? Okay, nasaan na ako? Nawalay na. Kulang pa ba mga pabaho naming chika? Para sa inyo mga kamarites, pues, we got you. Simula po ngayon, pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Sa TV at sa movie, dahil ang Eddie Garcia Law, legit ng batas. Yes. Prof. Agad-agad! Kakainom pa lang, ikaw pa ako eh. Wala ka rin preno, din eh. Kakaloka ka. Kakabaliw ka lumalagok din. pa lang, tapos tinawag mo. Yes! Naging ganap na nga pong batas ang Republic Act
11996. Pinirmahan na ito last May 24 ng ating Pangulo. Ito yung tinatawag na the Eddie Garcia Law na mag-mandate sa implementation ng work hours, wages, and other wage-related benefits, social security and welfare services, basic necessities, health and safety working conditions and standards and insurance ng lahat ng mga nagtatrabaho sa industriya. On and off camera. Talaga. Batas na, ha? Batas na. Kasi kung nyo maalala, di ba nung accident si Tito Eddie noong 2019 na napilok lang siya sa kable. Tapos natuluyan na ganyan-ganyan. So ang daming mga actually inamin naman din ng GMA7 yun na may parang may pagkakulang sila sa safety measures ng mga ganung equipment. So naisulong nga ito sa pamamagitan ng kanyang stepson na si a Pacman party list, si Mr. Mikey Romero. Siyang nagsulong nito sa Kongreso hanggang umabot na nga sa Senado. At pinirmahan na ng Pangulo para isa na siyang batas ngayon. So magandang balita to sa mga workers sa showbiz. After 5 years lang kasi 2019, 2024 ngayon. So batas na siya at magagarantiya ito ng, yun nga sinasabi natin mula sa mga membership sa SS, health insurance, benefits, etc. Tsaka yung oras. Yeah, yung oras. 8 hour, 8 to 10 hours work. Yan talaga yung nilaban nila nun eh. Oo, kasi di ba marami rin mga nagkasakit o pero yung iba pumanaw. At ang sinasabing naging dahilan ay yung stress na at yung pagod, kailangan puyat. Na Kailangan nakuha nila sa pagsusooting, pag-taping. Overnight ang taping, Correct. diba? Yung mga... Ako dati, nag-try ako mag-sitcom, hindi na naulit isang beses. Call time ko 2 p.m. Alam mo kung anong oras na roll? The following 10 p.m. diba? Tapos ang pull out na namin, 7 a.m. Grabe. Grabe. Hindi ko kinaya. Parang ginagawang parang mamaya na tayo. Parang ginagawang dahilan na lang yung hindi yung matagal. oras. Parang laro-laro muna, kwento-kwento, lalo na pag malalaki artista. Ito totoo. Minsan pag syempre pag malaki yung artista, bawa 3 episodes. So, 3 episodes sa 3 sitcom, ang ginagawa, pag malaki yung artista, gagawin muna lahat ng eksena ng malaking artista doon sa 3 episode. Yes. So, kung hindi mo ka-eksena yung malaking artista, maghihintay ka. Totoo yan, naranasan ko din yan bilang extra. Correct. Extra! Dati, ang nakasama ko, sidekick. Huwag expect na ikaw ang una. Eto dati, naging sidekick ako dun sa sitcom ni Miss Carmi Martin. Si Miss Carmi, mabait siya. Yung pag sinabing last punggol siya, pumapayag siya. So ako naman, wala na akong choice kasi siya yung lagi kong kasama. So, gano'n ng sana medyo maayos yun. Lalo na yung oras. Pero parang ngayon medyo na-improve na yan. Yeah. Tingin ko. Tsaka may mga director na naayaw na nila ng pamorningan. Director and producer na din. Kasi gastos din yan. Yes. Tapos yung di ba may iba rin yung separate na batas sa mga bata naman. Kasi talagang stricto pinatutupad nila yon. Oo, kasi dati Sa senior din yata. Senior citizens. Hanggang 12 lang dapat. Wait natin yung implementing rules and regulations para talagang ma-implement na yan. Yeah. So, congratulations. Congratulations. Mikey Romero ba? Mikey Romero. Yung kanyang stepson ang nag-ano niya sa Congress tapos pinadala sa Senado. Tama lang naman kasi ang dami na rin natin mga senador na nakadyan. Improvement yan. True. Okay, eto magbalita naman tayo tungkol kay Alex Gonzaga at Luis Manzano, PhD. Ito lang. Kasi, ayan. Grabe yung tawa. Pero di nakakatawa naman talaga tong... Yung title lang tinawan ako, yung Maring Mar, ha? Sorry. Hindi, nakakatawa naman talaga tong ginawa ni Alex na to. Baliwag. Anong tawag sa ganyan? Yung parang pinapi niya, yung Marimar. Pero nilagyan niya ng Parody, tama. Parody. Nag-parody siya ng Marimar ni Marian Rivera. Ang ginawa niya, naglagay siya ng lobo yata yan eh. Kasi yung nasa, pinutok. Ay, hindi ba kadera? Hindi, lobo, pumutok. So anyway, yun ang yun yung pinakita doon sa video niya. Pagkatapos, alam naman ng lahat. As in, sanay na, lalo na yung mga followers ni Louie, ni Alex, kung paano sila magbardagulan sa mga comment. So, itong si Luis nag-comment kay Alex dyan ng ito. Sa tinagal kong nabuhay sa mundong to. Ngayon lang ako nainis na ganito. Nang ganito. Sinagot ito ni Alex na, bakit di mo tapusin
kung matagal ka na pala nabubuhay sa mundo. Baliwang mga to. Yun. So, dito sa comment ni Alex na to, alam nyo, yung sa comment ni Luis, ang dami nag-comment dyan. Halos close to 500 na yung comment under the comment of Luis na puro mga love emojis, puro mga haha, puro mga friendship goal talaga kayo, yung mga ganun. Walang nag-comment ng in fairness, negative. Pero sa mga ilan na mga nakakita, ng komento ni... lalo na yung mga medyo concern, lalo na mga magulang, like ako personally, may mga nakausap talaga ako, medyo nang-alarm sila. Kasi? Dito sa comment ni Alex. Ni Alex. Kumbaga, parang may pagka-trigger, pwede mag-trigger into... suicide or paano. Kasi, trigger warning, suicide po. Parang tinutulak na, sige na nga, tapusin mo na yan. Kasi alam naman natin, medyo sensitive pag ang topic ay mga yan, or sa mental health. Kumbaga, lalo na sa panahon ngayon. Kumbaga, pwede namang mag-joke at alam naman ng lahat kung paano magbiruan o magbatuhan ng joke si Luis at Alex. Pero siyempre, pwede din maging kahit papaano sensitive sa ibabatong reply or joke din. Pero hindi talaga, ganyan na sila ever. Kahit ang daming beses na silang sinaway, mga parents na nila, mga nagmamahal sa kanila, laging ganyan sila. So, huwag nyo na lang po siseryosohin. Ano nga kasi, medyo trigger warning siya. So, lalo na nasa public siya. Kung nag-textan sila, din issue. Pero kung halimbawa, kayo lang, tayo lang, walang problema. Ay, napapanood tayo. Yun lang. So, siguro din yan, in lesson din na kahit pa paano, medyo maging konting maging sensitive. Pati na rin si Luis, sabihan nyo kasi hindi naman sasagot yan si Alex kung hindi naman din ginano ni Luis. Actually, ang lagi na una si Luis. Ibang sagot Si Luis talaga, pag bumanat yan. Ganyan talaga siya una. Bardagol kung bardagol talaga. Di ba si Ate V nga hindi nakalusot? Binabardagol nga niya yung nanay niya. Di ba kamukha raw ni Jungkook? Yung parang pantay yung boobs tsaka puwet. Ganun nga siya. Kasi ganun na yung ginawa niya. Tapos pinutok siya. Pinutok siya dyan? Oo. Panoorin nyo, sa bandang huli. Sinong kumagat? Meron kinagat? May mga kasama siya. Kinagat daw assistant niya yata. Yung isa kasi doon parang assistant niya. Sana yung asawa na lang yung pinakagat niya. Yung asawa niya ang nag-play na kunwaring si Sergio. Alam mo yung asawa niya, sinasakyan din mga kalukalukahan ng babae. Dati medyo mahiyain, pero ngayon sumasama na sa mga vlogs diba? Dati parang medyo mahiyain. Ay, lalo pa sa 2025. Malapit na. Yun na. Okay. Ay, si Rose sa Bataan. Ano yun? Si Rose sa takbo sa Bataan. Hindi siguro. Huwag kayong mag-alala. Sino mang tatakbo dyan? Ito mga kamarites. Miguel Tan Felix at Cocoy De Santos. Sa clinic ang bagsak dahil sa Running Man Philippines name tag game. Panood ko to. Ayan napanood ko yung kissing scene nila ni yung nagkahalikan sila ni ni Buboy. Pero lang din. Ang ganda na ko kay Kokoy baliw. Sakitin pala tong si Miguel. Kokoy. Si Kokoy ba sakitin? Kaya sa carousel ni Miguel, nilabas niya yan. Yun ang nangyari sa kanila. Anong nangyari dyan? Yun, dahil nga, masyadong intense yung agawan ng yung pag-ano ng name tag. Okay. Kaya, ayan, naging resulta. Nilagyan pa sila ng swero? Oo. Dahil nga matindi nangyari sa ito si Miguel to, itong isa na dito. Si Miguel to, si Coco yun na. Nako. Masakitin din. Di ba si Coco? Baka pain reliever yung nilagay. Grabe, kasi sobrang lamig nga nung time na yan. Sobra talaga. Ayun. Yun lang. Ano ulit? Yun lang. Wala ka na madadagdag? Wala na, tama na yan. Baka naman may gusto ko masabihin. Ito dahil si Bea Alonso, makahulugan ng Instagram post. Page D. Check ko yan. Para mabilis. Ayan na. Ayan na pala. Ayan. So, nag-post si Bea ng mga pictorial niya na parang may pagka-Hollywoodist ang dating ng mga pictorial. So, ang dami namang humanga, pati mga kapwa niya celebrity, sila Heart Evangelista,
etc. Ang daming At maganda naman talaga daming kasi pumuri. Parang napawaw, Sara Labati, Kailin Alcantara, iba pa. Then, Ganda ng ang makeup. talagang pinaka medyo mapapaisip ka, Na-intriga. yung caption niya na, I haven't met the new me yet. But I think she'll be alright. Okay. But I think she'll be alright. So, Lyrics this is din ito. an excerpt from the Taylor song Swift. of Taylor Swift. But just the same, hindi ka kukuha ng anumang lyrics or quote na hindi to Nakarelate sa sarili mo. nakarelate or nagre-reflect in a way sa kung ano mang Nararamdaman pinagdadaanan mo. mo. Oy. So, syempre marami na paisip. Ang tinutukoy ba ni Bea dito, bagong buhay na naman, parang ganun, or Sabi niya kasi, I haven't met the new me Kaya yet. nga, so, ibig sabihin, yung bagong siya, Kasi pwede rin sabihin hindi pa nakakapag-move on kasi wala yun pang... nga ang dating. Oo. Parang sa proseso siya ng moving Moving on, on. pero hindi Hindi pa pa siguro siya. completely. Yun ang dating. But I think she'll be Be alright. But alright. she'll be alright. Kahit Oo. hindi pa siya, wala pa yung new me, pero I'll be alright. Yes. Parang gano'n. Pero alam mo, nakakatawa yung mga comments. Para tayong mga loka-loka, ay talagang ina-analyze natin yung Taylor Correct. Swift. Pero nakakatawa yung comment ng mga followers nila Oo. iba. Parang sabi, ano ba yan? Ang OA, ilang newbie ba? May ganon. Ba't Tapos, ba kayo nagmamadali? ilang yung siguro, baka in the past naman, dahil siguro sa ilang breakup, baka ganon. Ang daming newbie, Oo. may hihilo na siguro sila. May no? mga ganon silang comment na nagmamaasim kay Bea. Wala siya doon sa premiere night nung niya. Nung 1521. Di ba may issue nga May doon? issue nga doon, di ba ang tagal na? Yung sa producer. Oo, pati... So, talaga siya arrive? Wow. Showing na yun. Pero diba? alam ko, nag-sorry Skeleton. ang production kay Yeah. Nag-sorry nga. Pero wala siya doon sa premiere. Kasi nga, di ba nag-abo-abono pa siya doon, yung taga Bicol na nag-ano ng costume, etc. At saka yung may problema doon sa costume. Oo, di ba, na sinuot. But anyway, o kung may napanood doon, palitaan nyo naman po kami. Will you watch? No. Why not? That's Support. too old. Wow! Uy, grabe. Coming from you. 1521. naman. It's the title, di ba? Oo, di pa siya pinapanganak noon. Nasaan ka nung 1521? I discovered Marites. Okay, ito. Bagong balita ba ito kay Lynn Alcantara? Naglabas ng emosyon sa ginawang makeup challenge. PhD, pala your to. favorite. Akala ko kung ano na namang Kailin Alcantara balita ito. Ha? At least make-up. Hindi, alam mo, ang ganda ng ginawa niya na to. Nakita mo to? Hindi, asa? Sa Instagram niya. Yan. Ayan, panoorin nyo. Medyo kakaiba, dramatic. Pero, makikita mo sa caption niya na parang na-pour out niya finally kung ano yung hindi niya siguro ma-express. Ang dami in the mga past. word, Kasi no? ang dami niyang natatanggap siguro ng mga negative comment, mga panlalait or mga name calling sa kanya. Sabi niya, may maldita, Bashing, plastic, irrelevant, nakita ko doon. Correct. Plastic, ang haba ng social climber, yes, ang victim. Ang taray, ang ganda. Ang ganda talaga. Ang haba Alin? ng caption niya Alin? dyan. Maldita, bully. Bully, di ba? Remember? Yeah. O, tapos may mga Starlet, abuser. Oh. Lahat ibinato sa kanya yan. Very unprofessional, immature. She's not genuine, pretentious. Oh. Toroy! Galing. Pero kumakanta siya dyan eh. Anong Taylor Swift din? Taylor Swift din. Ang daming Swiftie. Mga copyright, kaya bawal. copyright, At least okay. ang dami talagang So, Taylor Swift, no? Ayan nga. So sabi niya nga, more than a makeup challenge, I always get ready for real life challenges that I succumb to. When you're a public figure, there are a lot of things expected from you. Each day you have to wake up and be ready to face the camera and people despite enduring the toughest battles of your life. O, yan. Kumbaga, parang ang tinutukoy ni Kailin dito, yung minsan kasi tayo mga netizen or yung mga netizen, nakakalimutan din na sa panlalait or sa pambabas, may totoong tao, may totoong damdamin na nasasaktan din, di ba? Yun din ang gusto niyang ipunto dito, I'm sure. Kasi nanahimik din naman si Kailin eh. Actually, parang wala siya sinabi. Oo, no? nanahimik siya pero ang daming naibabato sa kanya. Na totoo din naman. May pag-cry pa pala sa video. Yes. so Kaya nga, nung hindi napanood nga ko lang to, challenge na sabi make-up. ko,
Nailabas ni Kay, naging medium ni Kaylin to para mailabas niya. That's good. At napakita pa niya ang kanyang acting prowess. Totoo din. Actually, Umiiyak na meron parang kamukha pala yung si Maine Mendoza pag walang makeup. Doon sa Porsche, may Porsche na kamukha niya si talaga? Parang kamukha niya si Maine. Sa tingin mo, ako iba. Ayaw ni Rose. Hindi ko alam. Ako hindi ko napansin. Iba yung ayan, ano. Ayan. Ay, Oh. Parang di ko naman din. Hindi mo nakikita? Ako. Oo. Parang ako nakikita ko Ina Raimundo. Oo, hindi yung Filingera, she's Social not genuine. climb. So, Snub, validating bossy. si girl is He looks way snub. too old. Oh. Childish. Relevant? Oh. Ayan o, parang Maine Mendoza siya dyan. Di ba? Hindi naman. Hindi makita. Hindi mo makita. Hindi ko makita. Okay, sorry. May nakikita ko iba. Ay, hala. Nakakita ko ng mga hindi nyo nakikita. Ano yung nakikita mo? Ano But po? anyway, Dean. ayan na. Alam Dean. mo. Yan po mga Marites sa ating isang linggong chika mula sa Marites University!